Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon dahil hindi kinaya ng Quadcom si PRRD, hindi kinaya ang lalaki, pinagbuntungan ang anak na babae ni PRRD. Ay, grabe. Talagang may pagkaduwagkom talaga itong grupo na itong na mga congressman. Ha? Oh, tapos, susunod natin ay Trillanes. Babalik ta rin ang mundo ni PRRD. O yun, isa pa, isa pa. At saka syempre, pag-usapan na rin natin itong ha? Ang iimbestigahan naman ngayon ng gusto ng Quadcom ay si BP Sara. So ano magiging sagot ni BP Sara sa imbitasyon na ito? At syempre yung tree planting ni Pastor Kibuloy. Ayan. So bago po tayo magsimula, huwag pong kakalimutan, i-like nyo po itong video na ito. At syempre, subscribe na rin po kayo, ha? Sa mga hindi ko pa po subscriber. Nang sa ganoon ay lagi kayong i-inform ni YouTube pag ako ay may bagong labas na video. At maraming salamat din po in advance dun sa mga nagbibigay ng super chat. O syempre, simulan na natin agad dahil kay Coach Oli ang balita ang bida. Ito muna ha, ang ating pag-usapan bago natin talakayin at bigyan ng argumento itong pinagbuntangan ng Quadcom na anak ni PRRDing babae. O yan. I have to file libel cases against him. Baka sabihin ng tao na totoo, ni isang katiting doon wala. Ayoko na lang magsalita basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte, puro kabulastugan na fake news. Rodrigo Duterte. Patungkol ito sa mga binanggit ni Trillanes na bank account at siya daw ang drug lords. Okay? At sumasahod siya sa droga etong si PRRD. Okay? Ito po, tanungin ko kayo ha. Kayo ba ay sang-ayon na idemanda ni PRRD si Trillanes? Ha? O sige, ilagay niyo po sa comment section ng inyong sagot ha, nang magkaroon ng talakayan. Pero ako, bigyan ko ng punto to. Alam nyo, kung ako ang tatanungin, dapat bang idemanda to si Trillanes? Alam mo, sa totoo lang, dapat PRRD matagal na. Matagal na po dapat dinidemanda to si Trillanes. Alam nyo kung bakit? Ang laki na po ng paninirang ginagawa ni Trillanes sa mga Pilipino. Ito, hindi na po, let's admit this. Anong naitulong ni Trillanes dyan sa Senado? Wala lang siyang ginawa dyan kung hindi magpakalat ng fake news, kung hindi mang-away, puro ganyan kahit may matanda na, pinapatulan. Alam mo, napaka-war freak nito, napaka-ampaw na po ng pagkatao nito si Trillanes. And sad to say, siya pa yung laging nagdidemanda kung kani-kanino. Sa katunayan, pati nga mga taga-SMNI ay dinemanda niyan. So, para sa akin, dapat PRRD sa katunayan, matagal mo na dapat dinemanda yan. Pero maraming salamat, ididemanda mo. Kasi hindi na ito nagkakaroon ng ambag sa mga Pilipino. Panira na po ito si Trillanes. And it's about time, merong manindigan. Wala lang talagang naninindigan kay Trillanes eh. 'Di ba? Kaya siguro hindi napapansin or hindi na lang talaga pinapansin dahil mukhang tanga talaga. Sabi nga kahit naman yung Congress tinawag siyang hari ng Marites 'di ba? Ngayon hindi ko alam bakit pinatawag ng Quadcom. Remember this, pinaratangan 'yan mismo ng ibang miyembro ng dyan sa Kamara na talagang may pagkamarites etong si Trillanes. Tapos kinain nila yung suka nila, inimbita sa Quadcom. No? So, wala eh. It's either hindi siya pinapansin, hindi siya pinapatulan. Kaya naman siya tuloy-tuloy ng kagaguhan ng ginagawa.
Buti nga ididemanda ito ni PRRD. Talagang napapanahon na po ang nang sa ganon matapos na yung paninira nito. Kasi hindi lang to si PRRD, okay? Hanggat hindi ito inaawat si Trillanes, magpapakalat ito ng fake news. Tapos siya ang nagdidemanda. At ito ay nagagamit ni Tambaluslos, nagagamit pa ni Martin, nagagamit pa ng Quadcom. 'Di ba? Alam nyo yung binabanat niya diyan, hindi naman siya, bakit bigla siyang sumulpot diyan? Hindi naman siya parte ng Quadcom, hindi naman siya congressman. Bigla na lang siyang pinatawag. 'Di ba? Ito'y paninira at binibigyan niya ng boses ang ICC sa Pilipinas through Quadcom. So yung mga pinaratangan. Narinig nyo naman yung interview namin kay Doc Lorraine. At saka ito obvious naman at this is public knowledge. Yung mga NPA diyan, kasabwat ng mga Quadcom, kasabwat yan sila Martin. So pagka hindi natin inawat ito mga ito, mas malaking damage ang mangyayari. Kaya tama yung sinabi ni PRRD rito na dapat niyang idemanda yan kasi baka sabihin ng tao na totoo. Ni isang katiting doon wala. Pag hindi ito pinatulan ni PRRD, kahit hindi totoo na corrupt siya, alam naman natin na talagang walang bahid ng droga ang mga Duterte. Ibintang mo na lahat kay PRRD, babaero, palamura, hindi maganda ang tono ng boses, hindi maganda ang mga bunganga, lahat sabihin mo. Pero droga at korupsyon, hindi ako maniniwala. Wala siguro mas maniniwala kay Trillanes bukod diyan sa mga panatikong loyalista ni Marcos at ng mga Pinklawan, walang maniniwala kay Trillanes na siya ang nagsasabi ng totoo na kung tutuusin, yan ng strong traits ng Duterte. Droga at korupsyon. Wala silang bahid niyan. So, mas marami. I'm sure mas marami naniniwala kay PRRD. Kaya nga, binoto pa ng taong bayan si BP Sara at siya pa ang pinakamalaking boto. So, dapat maturuan talaga ng leksyon and dapat na talaga baligtarin ang mundo nitong si Trillanes at ng Quadcom. Si Trillanes pa ang demanda ng demanda sa iba. Diba? So, para hindi na magamit yan. Para maturuan ng leksyon yan. Ito po isang pinapakita ni PRRD. Bukod dyan, pag ikaw ay nagdemanda, ibig sabihin, meron kang hawak na malalim na ebidensya. Most probably, it is very possible na meron kang matinding ebidensya na tatayo sa korte. Kaya malakas ang loob mong magdemanda. Huwag nating gayahin yung mga taga-Quadcom na ginagawa itong trial by publicity. Sinisiraan lang sa publiko ang mga Duterte, pero takot namang magdemanda. Diba? Bakit? Ito ay dahil para sa ICC, and again, para sa paninirang puri lang sa mga kalaban nila sa politika. Pero walang matibay na ebidensya na pwedeng tatanggapin ng korte. Baka mapagalitan pa sila ng korte, baka mapagtawanan pa sila ng korte. Kaya ito, this is a very good move on the part of PRRD na ipakita niya, it's about time, meron siyang ebidensya laban dito. So antayin namin sana po, Tatay Digong, tuluyan mo na yan. Tuluyan mo na yung sundalong kanin na yan. Ito naman, pag-usapan natin. Ito na yung sinasabi ko. Di ba, napanood nyo yung Quadcom. Talagang nilecturan sila ni PRRD ron. Grabe, no? Isang matanda, mahina ng resistensya, di umano, pero tinalo sila. Talagang yung tapang ni PRRD at saka sila,
mahahalata mong mahahalata mong duwag sila kasi yung kuyog style, yung kailangan ang dami nila. Kumpleto, yung 7 nandoon sa harap, andiyan pa yung mga pinagbibintangang NPA, tumawag pa sila ng import na si Trillanes. Ganun po sila katakot kay PRRD. And yet, kinaya sila ni PRRD, nag-iisa si PRRD, ayaw pa nga umuwi ni Tatay Digong. Ganun po siya katindi. Kaya nga naman, kung hindi kaya ang tatay, ito style nitong mga ito, pagbalingan ang anak na babae. Grabe, no? Oo. Medyo may kabaklaan ng datingan, ha? Hindi mo kinaya yung tatay, doon ka sa anak punta. Oh, di ba? Oh. Alam mo, may mga ganyang mga vloggers, no? At ang atake nga, personal. Oo, pinepersonal ang Duterte at pinepersonal si BP Sara. Buti kung yung atake sa kanila ay yung talagang about sa politics. No? Hindi, ang atake ngayon, especially kay BP Sara, personal, pamilya. May pagkaganyan ng galawan, kung sino mang nagpapakain na nagbabayad sa mga vloggers na yan. Alam mo style nila? Personalan. Ganito rin naman ang nangyari dito kay PRRD. Oh, hindi kinaya si PRRD, personal attack. Oh, bagamat politiko rin si BP Sara, pero 'di ba nakakahiya? Hindi nyo kinaya yung tatay tapos pupunta kayo sa anak. Ito sinabi, buti pa ang tatay, Solon hits VP Sara for refusing to take an oath unlike her dad, Digong. Kinumpare ngayon, di ba? So parang gustong igisa ito si VP Sara sa sarili niyang mantika. Igigisa si PRRD sa sarili niya. Buti pa yung tatay mo. Sumumpa, ikaw hindi. Di ba? Ang sabihin ninyo, Quadcom, yung mga aso mo, Martin, hindi nyo kinaya ang tatay, punta kayo ngayon sa babaeng anak ni PRRD. Pero bakit ka manunumpa? Alam mo, para nga sa akin, sa totoo, alam to ng lahat, hindi tayo nagsisinungaling. Pinaglaruan kayo ni PRRD. Sabi nga ni BP Sara, di ba nung tinanong siya ni PRRD, kamusta performance ko? Best actor, ang sabi ni BP Sara. Best actor. Bakit anong ibig sabihin ng best actor? Ibig sabihin, hindi naman talaga pumatay si PRRD ng walang kalaban-labang tao. Diba? Sa madaling salita, pinaglaruan na naman sila ni PRRD. Hindi, tinan mo, ni-lecturean niya itong Makabayang Black. Talagang mga bobo itong Makabayang Black na ito eh. Lalo na itong si Raul. Wala. Pinaglaruan. Ultimo yung laging pasigaw-sigaw, nakala mo iniwan ng syota na si Paduano, pinaglaruan niya eh, di ba? Takot ako sa'yo. Naniwala naman ng loko-loko. Di ba? Si Abante, itong Atras Abante na ito na napakayaman na di umano, nagpa-picture pa. Nagpa-picture pa kay PRRD. Yan po ang rockstar na status ni PRRD. Kakalabanin, alam mo, naalala ko dito, si Banat Bay. Alam mo, maraming bumabanat kay Banat Bay eh. Even yung mga viewers. Pero pagka nasa labas kami, ang dami naman lumalapit sa kanya, nagpa-picture. Oy, Banat Bay, oo. Dati ayaw ko sa'yo, ngayon gusto ko na eh. Tapos pa-picture naman, ganon. May ganon. Ito, si PRRD, parang ganon, naalala ko, grabe, naaway-away nyo, pagkatapos ng hearing, nagpapa-picture kayo. Diba? So ganon na nangyari eh. Ito talagang Quadcom na ito, hindi talaga titigilan ang Duterte. Alam natin lahat, especially PRRD, alam nating lahat, hindi nila kaya sa argumento at lalo na kung sa pasikatan, yung kanyang isipin nyo, ang daming views. Even yung mga bayarang media na kaaway ni PRRD, ang daming views. Diba? Ganun po kalakas si PRRD. Hindi nila kaya, punta sila ngayon sa anak. Pero para sa akin, tama lang hindi manumpa. Paglaruan nyo lang. Alam mo, yung sinasabi, irespeto nyo kami. Hindi. Ang respect po ay hindi hinihingi. Ang respeto ay ini-earn. Yan po ay pinaghihirapan.
Alam mo, hindi ka respeto. Quadcom, diretsahan po tayo. Hindi ka respeto yung ginagawa niyong pagdinig dito sa mga mag-amang Duterte. Dapat lang, tama yung ginagawa ni PRRD, paglaruan kayo. Kung hindi pa kayo nakahalata, pansinin nyo ha, pinaglaruan kayo ni PRRD. Sakay naman kayo. Kunwari, takot siya sa inyo, di ba? Ang galing po talaga ni PRRD. Nagmumukha kayong tanga. Kung hindi pa kayo nakahalata, pinaglalaruan kayo ni PRRD. Dapat matatalino kayo. Dapat basa nyo yun. Pero anyway, dahil sa kagustuhan yung banata ng PRRD, hindi ko alam kung may kasunduan dyan, kung may napapalaba kayo dyan, pagbabanatan nyo ang Duterte, di ba? No? But, alam mo, pag pinaglalaroan ka ng tao tapos hindi mo pa nahalata, nagmumukha kayong tanga. Ito, hindi lang sa Quadcom, in general. Yung pinaglalaroan ka. Pag inulit nyo pa ng hearing kay PRRD, siya po, bagamat mahina na si PRRD, parang lumalabas siya pa ang nakikinabang kasi nagbabackfire eh. Sinisiraan nyo si PRRD and yet ang reaksyon ng taong bayan lalong minamahal si PRRD. So ngayon, punta naman sila sa anak. Si BP Sara naman ang babanatan. Ako, tama din yung ginawa ni BP Sara. Huwag siyang manumpa. Paglaruan niya yung mga yan. Kasi bakit ayaw nyo magdemanda? Kung meron kayong problema kay BP Sara, kung patungkol naman sa gobyerno, dapat patas kayo. Again, about confidential funds, bakit si Marcos? Hindi nyo busisiin ng confidential funds. Kaya naman, tingnan natin ang sagot ni BP Sara patungkol dun sa imbitasyon sa kanya. Inimbita nila ako noong una. Pumunta ako, umupo ako roon. Hindi naman nila ako tinanong. Nakaupo lang ako, nasasayang ang oras ko kaya nagpaalam ako kung pwede ako umalis at pinayagan naman nila ako. So hindi ko alam kung bakit inimbita nila ako. Ito sa November 20, siya naman ang gustong imbitahan. Ito yung sinasabi ko. Itong mga Quadcom, hindi kaya si PRRD, gusto naman si BP Sara ang bawian. Hindi naman nila ako binigyan ng mga tanong, pero hindi ako a-attend sa hearings nila sa nilang susunod. Kasi nandun ako eh. Pumunta ako pero wala naman silang ginawa sa akin. Pinuupo lang ako. Tama, di ba? Naaalala nyo? Pumunta to. Pumunta siya ron. Di sana tinanong na ng Quadcom, di ba? Nung nandoon iniimbestigahan si PRRD, pumunta siya. Natakot din. Hindi nakahanda. Hindi sila ready. Siguro baka pag nagtandem yung mag-ama, lalo silang lubog. Di ba? Ando doon si BP Sara eh. Bakit hindi ninyo tinanong? Baka sinabi mo, sige, baka pwede ka ng manumpa. Mag-take ka ng auto. Kaya, willing ka ba? Sana, tinanong man lang siya. Di ba? Natakot din sila. Dahil andun si PRRD. Takot talaga sila kay Tatay Digong. At syempre, itong mga ito, nakaasa sa script. So pag walang script, anong gagawin nila kay BP Sara? Nga. Ngayon, maghahanda na naman sila. Nag-imbita ng November 20. Nagagalit naman ngayon kasi hindi naman daw pupunta si BP Sara. Ayaw naman niyang pumunta. So ayaw, gagalit na naman tong Quadcom. Eto sabihin ko sa inyo Quadcom, baka mamaya magagalit na naman kayo. Tapos, biglang magbago isip ni BP Sara, pupunta siya. Bigla niyong kakansilin kasi hindi ready script nyo. Okay? Huwag kasi kayo, paalala lang sa Quadcom, huwag kayong nakaasa sa script. Kung meron kayo talagang matibay na ebidensya kay BP Sara, you are always ready. Bakit? Kasi yung ebidensya, andyan lang yun. Hindi yun ginagawa. Nandiyan yun. Except kung pina-fabricate nyo, gumagawa kayo ng ebidensya or gumagawa kayo ng script. So pag nag-imbita kayo, gusto nyo sumagot.
O, pag nagbago ng isip, duwag na kayo. Again, kasi lalabas sa script. That's the reason bakit kayo naduwag kay PRRD that time eh. So anong ginawa nilang pangontra? O sige, nagalit ang taong bayan, ituloy na lang natin. Paano nila kinontra to? Paano nila minanage? Dinamihan nila yung ando doon. Andun yung Quadcom, andun yung andi dito pa yung Makabayan Black, andyan pa yung mga NPA na sinasabi. Tinawag pa si Trillanes, di ba? So baka mamaya, ako, paalala ko lang ha, baka mamaya magkatotoo itong sinabi ko. Magagalit kayo kay BP Sara pag nagbagong isip, pumalag sa inyo. Magka-cancel na naman kayo. Ha? Ingat-ingat kasi meron na kayong meron na kayong mantsa na kayo ay hindi Quadcom. Kayo ay Duwagcom. No? Pero kung ako tatanungin, dapat bang mag-attend pa si PRRD kung papatawag at si BP Sara? Alam mo ang aking personal dito. Depende sa kanila. Kasi kahit naman umattend sila or hindi sila umattend, ang taong bayan mamahalin ang si PRRD tsaka si BP Sara. Kahit sabihin kong hindi kailangan umattend si BP Sara kasi yan naman ay panghaharas lang at politically motivated. Alam ko pag nag-attend si BP Sara sa isang banda, magba-backfire yan sa kanila. Lalo pang mamahalin si BP Sara. Lalo pang lalabas yung kabubuhan nitong Quadcom. So, umattend, hindi naman kahit hindi kailangan, nakakabuti. Pagka hindi naman sila umattend, okay lang. Bakit? Talaga namang bastos yung mga yan eh. Hindi dapat pinagpapapansin. Di ba? So, win-win eh. Hindi po ito pros and cons. Kung ano man na maging desisyon ng mga Duterte, panalo sila dito. Walang marereklamo ang dito. Walang mapapala ang Quadcom kung hindi makikinabang lang ang mga Duterte. So abang-abang tayo, posibleng may magbago. But sa ngayon, November 20 is, I think it's Wednesday. Hindi natin alam kung tutuloy si BP Sara, pero sa kanya hindi siya tutuloy, malay natin magbago. Alam mo kung bakit isa pa na gusto din nila yan? Kasi nakita nila eh. Eto, pupusta ako sa inyo. Magalit na ang bashers kung magagalit. Sige, sabihin yung mali ako. Kaya lang naman pinapanood yung Quadcom because ang topic niyan Duterte. So hindi nila aalisin yung Duterte kasi may pagkaano rin niya, may pagka-fame whore. Lalo't mag-e-election, gusto nilang ano rin sila. Hindi nila alam nakakasama sa imahe nila. Pero gusto nilang laging natitibi, maraming nanunood. Tingnan mo, pag hindi Duterte ang topic niyan, if not about Duterte, not even 20% kung ilan ang nanunood. Halimbawa, ang nanunood, ang views halimbawa ng Duterte, halimbawa, pag nagkaroon ng pagdinig is 1 million. Kunwari lang 1 million. Pero more than that eh. Pero halimbawa 1 million. Hindi aabot man lang 20% kung hindi Duterte. Hindi sila aabot ng 200,000. I won't even go to the extent na aabot sila ng 50,000. Not even 2% or 3%. Diba? Kaya yung pinagmamalaki nila na sila na daw ang pinapanood. Hindi. Kaya kayo pinapanood because of Duterte. At kaya naman panayang imbita nyo sa mga Duterte kasi mga fame whore kayo. Yan ay opinion ko lang ha. Na gusto nyo lagi kayong sikat. Lalo to si Abante. Pansinin mo, walang sinabi to si Abante na hindi siya magbubuhat ng sariling bangko. Tama ba o tamang-tama? Sige, di ba? Lagi yung sarili niya itinataas niya. Yan ang pastor na parang glory to him instead na glory to God. Lagi siyang pasikat masyado yung pastor na yan. Ayun, nilaglag siya ng Baptist. Di ba? Sinungaling ka raw. Sagutin mo ngayon yan. Abante, sagutin mo, sinungaling ka daw. Hindi daw binoto ng Baptist dahil sa'yo ang mga Duterte. Kung hindi talaga mahal nila ang Duterte. At iba nga daw, di umano ang binoto nyo. Ang sinuportahan nyo, iba hindi Duterte.
Ha? Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi doon ay si Lenny. Sinungaling ka raw. Abante, totoo ba yan? O yan, ngayon, ito naman pag-usapan natin, sino naman yung mama na yan. Ano? But anyway, kanina, no, nagka-tree planting kami. Ako po na-assign dyan sa Batangas, sa Talisay, Batangas. So, pakinggan nyo po yung sinabi ko, ha? Coach, anong feeling ito? First time mo na nakapunta ka na kasi sa Glory Mountain, Fire Mountain. Nakita mo na kung gaano kaganda doon, sir. Anong feeling, sir, na ito, nakasali ka personal mo na saksihan ito mga tree planting activity, initiative ni Pastor? Ay, maswerte yung mga taga rito dahil kung magagawa nila ni Pastor Kibuloy yung ginawa niya sa Prayer Mountain tsaka sa Glory Mountain, no, nakita namin yon, hindi lang namin napanood. Ito po so panuorin nyo na lang yung buong video na yan, pero ako ay nagpapasalamat kay Pastor Kibuloy, no? Sabi nga kung may obligasyon ang isang politiko, kung may obligasyon, dapat may solusyon. Ito dapat tandaan na lagi ito ng mga politiko. Kapag may obligasyon, dapat may solusyon kayo. Ito, tulad ni Marco, sabi niya hindi niya na malaman ang gagawin dito sa climate change. Puro siya excuses, wala nang magagawa. Hindi po, Marcos, hindi po pwedeng wala tayong magagawa sa climate change. Dapat lagi ang attitude ng isang leader, hindi na lang isang politiko. Everyone, lahat ng may nililid na tao, laging proactive. Kaya maganda to. Dito pa lang nakikitaan na natin talaga ng ng vision si Pastor Kibuloy. Diba? Malayo ang kanyang paningin sa mga bagay-bagay. Pero higit sa lahat yung kanyang leadership. Na proactive. Dapat laging sinusolusyonan ng bagay. Yan po ay katangian ng mga leaders. Actually, hindi lang leaders, kahit dapat ang lalaki. Unless under-desire ka or weak ka, kagaya ng ibang leader dyan, dapat talagang problem solver ang mga lalaki. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang leader. Lalong-lalo na kung ikaw ay politiko. Kaya ako natutuwa dahil ginawa ito ni Pastor Kibuloy. At ito ay hindi pakitang tao. Dahil itong tree planting ay balita ko matagal nang ginagawa ni Pastor Kibuloy. Taon-taon po ito para makatulong sa kalikasan. Halimbawa, climate change. Wala ka nang magagawa dyan. Wala na daw tayong biktima. Bigla na lang daw nagbago. Yan ang sabi ni BBM. Hindi. Magtanim ka ng puno. Kaya nga nagkaroon ng itong 1-3-1 Nation. Tree planting. Matagal ng proyekto ni Pastor Kibuloy na labanan natin ang pangyayari. 'Di ba? Kayo nga may flood control project na pondo. Si Pastor nga walang pondo patungkol sa baha. And yet, siya ang sumusolusyon. 'Di ba? Sinusolusyonan niya yung patungkol sa baha. At saka napakaganda Ito itong lugar na ito ay dating basurahan. Di umano. Kaya ito ngayon pinipilit na maging at kita nyo naman medyo mapuno na at dinadagdagan pa ng puno. Diba? So, iyan po yung sinasabi natin at alam mo, wag po sana nating palagpasin. Ito hindi dahil naging taga-SMNI kami at naging kaibigan na rin namin si Pastor Kibuloy. Ito nakikita natin. Mga kababayan ko, kailangan po natin si Pastor Kibuloy. Kailangan natin ng ganitong leader na laging may solusyon, laging proactive, yung hindi lang mangangako at magkakaroon ng programa dahil tumakbo. Yun dapat matagal nang ginagawa. Laging gano'n. Lagi ko sinasabi, ang pangako, ang programa ay dapat matagal nang ginagawa. Pag hindi matagal nang ginagawa ng isang politiko yan, sinungaling yan. Guaranteed yan. Kasi paano mo ipapangako ang isang bagay na bigla mo na lang gagawin pag nanalo ka? Peke na tao yan. That is a fake person. Kahit sino pa man yan. Pero itong si Pastor Kibuloy, matagal niya nang ginagawa. Kaya panis Kahit hindi active si Pastor Kibuloy personally,
kaya niyang gawin yung mga yan. Bakit? Matagal na eh. Panis eh. Sisiw, ika nga kay pastor, sisiw yung mga yan. Kasi bakit? Itutuloy mo lang yung dating ginagawa eh. Wala ka nang babaguhin. Itutuloy mo lang, dadagdagan mo lang. Di ba? So, nasa sistema na. Halimbawa, nag-gym ka. Kung bago ka lang mag-gym, talagang masakit ang katawan mo. Hindi mo alam ang gagawin. Pero kung matagal mo nang ginagawa yan, panis eh. Di ba? Panis. Same thing kay pastor. Matagal niya nang ginagawa. Kaya sana, suportahan natin si Pastor Kibuloy. Ito, gawin natin siyang number 1. Tatandaan po natin, kailangan natin ng numero diyan sa Senado. Kaya nagpapasalamat ako at finally, dininig na ni Pastor Kibuloy ang sigaw ng taong bayan na siya ay tumakbo. And it's our turn na suportahan natin si Pastor Kibuloy at ang mga kaalyado at kaibigan ni PRRD. Ayan po, so hanggang dyan na lang po muna tayo. Huwag po kakalimutan na doon sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po kayo ha. O, huwag po kakalimutan yan. And i-like nyo po itong video na ito. So ingat-ingat lang po tayo at magkikita tayo. Paalala ko lang doon sa mga hindi pa nakakaalam, may programa po ang Banateros sa SMNI Monday to Friday 8 p.m. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. God bless everyone.